Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang last part ng ating story. Naglasing si Ruben ng gabing yun. Lasing na lasing dahil sa sinapit niya. Hindi niya matanggap na sumama sa ibang lalaki ang asawa niya. Masamang-masama ang loob niya. Galit na galit siya kay Belle at Paul. Samantala habang nagpapakalunod sa alak si Ruben, ay nagpapakasawa naman sa kama sina Belle at Paul sa bahay mismo ng lalaki. Nakarami na sila ng araw na yun, pero hindi pa rin sila nagsasawa. Dumaan ang mga araw. Hinanap ng mga anak ni Ruben ang mama nila. Nagdahilan na lang siya sa mga bata na umalisto at hindi na babalik kahit kailan. Ilang araw nag-iiyak ang mga bata. Ilang araw ding umiiyak si Ruben. Samantala sa bawat pag-iyak at pagpatak ng mga luha ni Ruben at ng mga anak nito, ay siya namang saya at talong ni Belle sa tuwing ibinubukas ni Paul ang kanyang makinis na hita. Halos araw-araw silang nagpapakasasa sa katawan ng isa't isa. May minsan ngang binabato na ang buong bahay nila ng mga kapitbahay dahil sa sobrang ingay daw ng mga to sa gabi. Isang araw ay inihatid ni Ruben ang mga anak sa school. Dito niya nakausap muli si Jen. Dahil close na sila ay naikwento niya sa babae ang lahat ng nangyari. Sa pag-uusap nila ni Jen ay nailabas ni Ruben ang lahat ng sama ng loob niya. Mabait si Jen, handang makinig. Matapos mag-usap ay nagbigay ng kaunting payo ang babae. Sa isip ni Ruben ay mabuti na lang at nandyan si Jen. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unti ulit na nabubuo si Ruben. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak, ay nagkakaroon siya ng pag-asa. Nakakapag-isip siya ng mabuti kung paano haharapin ang buhay nila na wala si Belle. Minsan ay pumapasyal ang mag-aama sa park at mall. Ginagawa to ni Ruben para maribang ang kanyang mga anak. Minsan kasama nila si Jen. Napalapit na ng husto si Jen kay Ruben at sa mga bata. Napamahal na ng unti-unti ang mga bata kay Jen. Itinuring nilang parang ina ang babait at magandang babae. Ganon din naman si Jen. Parang anak na ang turing niya sa mga bata. Unti-unti na rin napapalapit sa puso ni Ruben si Jen at ganun din ang nararamdaman ng babae. Hanggang sa paglipas ng araw ay naging magkasintahan na ang dalawa at nagsama. Nagpasya si Ruben na lumipat ng bahay. Ibinenta niya ang lumang bahay nila. Ito rin ang gusto talaga niyang mangyari para tuluyan ng makalimutan ang pait ng nakaraan niya. Nakabili siya ng mas magandang bahay at mas magandang pwesto ng tindahan. Si Jen naman ay patuloy pa rin sa pagtuturo sa school. Naging maunlad ang tindahan ni Ruben. Nag-resign na siya sa trabaho dahil lumago na ang kanyang negosyo. Meron na siyang grocery store at 3 bakery shops. Tungkol sa kalusugan ay nagpatuloy pa rin ang pagpapagamot ni Ruben. Kasama niya palagi si Jen. Unti-unti nang gumagaling si Ruben. Bumabalik na muli ang kanyang sigla sa kama. Sa kabilang banda, nagpatuloy pa rin ang matinding pagtatampisaw nila Paul at Belle sa alapaa. Araw-araw, gabi-gabi, walang kapaguran. Pero dumating ang panahon na nagsawa si Paul kay Belle. Ganito talaga si Paul. Matapos gamitin at pagsawaan ang kapareha, ay kukuha na ng iba. Samantala sa bahay ni Paul, nagluluto noon si Belle nang dumating ang lalaki. Medyo madilim na noon, bandang 6:00 ng gabi. Meron itong kasamang babae. Medyo bata, maputi at sexy. Si Alexa. Dati niyang kaklase nung high school. Matagal ng crush ni Paul ang babae. Matindi ang pagkatakam niya dito. Matagal na rin namang may crush si Alexa kay Paul, pero hindi pa sila nagkaroon ng chance na magkasarilinan. Nagka-chat sila sa FB. Nakapagkwentuhan sila hanggang sa niligawan na ni Paul ang dalaga. Nalaman din ni Paul na naglaya si Alexa sa bahay nila
dahil sa sobrang istrikto ng parents niya. Medyo pakawala kasi ang dalaga. May mga naging boyfriend na to at hindi na rin siya inosente pagdating sa kama. Alam rin ni Alexa ang namamagitan kina Paul at Belle. Naikwento kasi to ng lalaki sa kanya. Belle, siya nga pala si Alexa. Pinsan ko. Dito muna siya titira sa atin pansamantala. Pagsisinungaling ng lalaki. Ha? Ganun ba? Pero saan siya matutulog? Iisa lang ang kwarto natin. Malaki naman ang kwarto at kama natin eh. Okay lang yun. Kasama natin siya sa kwarto, di ba Alexa? Sabay tingin at ngiti nito sa babaeng kasama. Walang nagawa si Belle kundi pumayag na lang din sa nais ni Paul dahil bahay iyon ng lalaki. Pagkatapos mo magluto, Belle, ihanda mo na yung pagkain at kumain na tayo. Nagugutom na kami. Sigaw ni Paul sa kinaroroonan ni Belle. Habang kumakain ay pansin na pansin ni Belle ang pagiging malapit ni Paul sa babae. Nagsusubuan pa sila habang kumakain. Sigurado na siya at alam niyang hindi magpinsan ng dalawa. May namamagitan sa mga to. Inis na inis siya at selos na selos. Matapos kumain ay nagpahinga na ang tatlo sa kwarto. Nasa gitna si Paul habang sila ay nanonood ng TV. Sa pagod ni Belle dahil maghapon siyang naglaba ng damit ng araw na yun, ay nakatulog agad to ng mahimbing. Una ay nagkukwentuhan lang sina Alex at Paul, pero nang tumagal ay pareho na silang walang suot. Nagtungo agad sila sa banyo. Ito ang unang beses na may mangyayari sa kanila. Nabigla ang dalaga at napakapit ang mahigpit kay Paul. Para siyang hihimatayin dahil labis na nabiyayaan pala ang kapareha. Habang naghihirik si Belle sa pagtulog, ay siya namang mapigil na boses ni Alexa ang maririnig sa banyo. Ipit na ipit ang boses niya dahil baka magising si Belle. Halos magalay ang nakataas na binti ng dalaga, habang walang humpay na nagpapakasasa ang lalaki sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Paul dahil nakatikim na naman siya ng sariwang putahe. Mga 1 oras silang nagkulong sa banyo at parehas na pawisan. Matapos magkasawaan, diretso ligo na ang dalawa. Parehas silang nakangiti nang lumabas sa banyo. Bukas ulit ha. Sambit ni Paul sa dalaga. Grabe ka, parang hindi ako makalakad sa ginawa mo ah. Sige, bukas ulit pagaya ko na. Malambing na sagot naman ng babae. Sabay natulog ang dalawa sa tabi ni Belle. Walang kamalay-mali si Belle na pinagtak sila na siya ng dalawa. Kinabukasan ng hapon, nadatnan ni Paul si Alexa na nag-iisa sa bahay. Bagong ligo ito at sexy-sexy ang suot na manipis na short at t-shirt. Nasaan si Belle? Tanong ni Paul sa dalaga. Lumabas, may bibilhin daw siya eh. Kasama ang makahulugang na tingin sa lalaki. Agad sinunggaban ni Paul ang labi ng dalaga. Maalab ang palitan nila. Dali-daling kinalas ang kanilang mga suot na nagkalat sa sahig pati mga underwear. Sa kwarto tayo habang wala si Belle, bulong ni Paul. Dali-dali silang nagtungo sa kwarto. Nilak ni Paul ang pinto sabay inihiga ang babae sa kama. Marahas na ibinukas ni Paul ang binti ng dalaga. Sa puntong yun ay tuluyan na ngang umuga ang matibay na kama. Halos mumuti ang mga mata ng dalaga sa nakakabaliw na tinatamasa. Pawisan sila kahit bukas ang aircon. Habang nagaganap ang matinding pagtatampisaw sa loob ng kwarto, ay siya namang pagdating ni Belle. Nakita niya na nagkalat ang mga suot ni Paul at ng dalaga sa sahig. Kinutuban agad siya. Alam niyang may ginagawa ang dalawa sa kwarto. Kinuha niya ang susi at pagbukas niya ay natagpuan niyang nakadagan si Paul sa babae. Pawisan at halos mabaliw sa kapareha. Mga hayop kayo? Itigil niyo yan! Sigaw ni Belle. Lumapit siya sa dalawa at hinablot niya ang buhok ng dalaga. Sinabunutan niya to. Tumayo naman si Paul at hinawakan niya si Belle at pinigilan. Malandi kang babae ka? Hayop ka? Galit na tura ni Belle.
Lumaban niya rin ang dalaga at sinabunutan din niya si Belle. Pinigil ni Paul ang dalawang babae. Nang mabitawan ni Belle ang buhok ni Alexa, ay inupakan ni Paul ang sampal si Belle. Lagapak sa mukha ng babae ang malaking palad ni Paul. Hawak niya sa kamay at bitbit si Belle habang umiiyak. "Umalis ka na, Belle. Umalis ka na sa bahay ko," sigaw ni Paul. Biglang natakot si Belle. Ayaw niyang mawala sa kanya si Paul. Ayaw niyang mawala ang nagpapabalo sa kanya tuwing gabi. "Paul, wag. Parang awa mo na, mahal kita eh. Wag mo akong paalisin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Parang awa mo na. Okay lang kahit andito si Alexa. Hindi ko na kayo pipigilang dalawa." Pagmamakaawa ni Belle. Nang marinig ni Paul ang mga salita ni Belle, ay binitawan niya to. "Halika rito, Alexa. Ituloy na natin. Nabitin ako dahil sa babaeng yan," wika ni Paul. Agad lumapit sa Alexa at naglapat muli ang labi at katawan ng dalawa. Inggit na inggit noon si Belle. Wala siyang nagawa kundi panoorin na lang ang dalawang gumagawa ng milagro. Lumipas ang mga araw. Nagsama ang tatlo sa iisang bahay. Pinagbibigyan pa rin naman ni Paul si Belle sa kama. Minsan isang beses sa isang linggo. Hanggang naging isang beses sa isang buwan. Hanggang sa hindi na. Dahil dito laging mainitin ang ulo ni Belle. Busit na busit siya at silos na silos sa dalaga. Madalas siyang naaaktuhan ng dalawa. Inggit na inggit siya noon. Masakit sa kanya na hindi na siya gusto ni Paul. Isang umaga pagising ni Belle, ay nakita niya na nakahanda na ang bagahe niya sa salas. "Paul, ano to?" "Belle, sorry. Hindi na kita kailangan. Masyado nang malaki yung gasto sa bahay. Bumalik ka na sa asawa mo." Iyak nang iyak noon si Belle. Itinaboy pa siya ni Paul palabas ng bahay. Hindi umalis sa nakasarang pinto si Belle. Makikiusap pa rin siya kay Paul na huwag siyang paalisin. Masamang-masama ang loob ni Belle. Bigla niyang naisip si Ruben at ang mga anak niya. Niisip niyang kontakin si Ruben para humingi ng tawad at bumalik na lang sa pamilya. Nakailang text at tawag siya sa number ni Ruben pero walang sagot. Tumawag siya sa landline number ng bahay pero incorrect number na raw. Dali-dali niyang inayos ang sarili, buhat ang kanyang mga gamit at nagpunta sa bahay nila ni Ruben. Laking gulat niya nang malaman na iba na pala ang nakatira dito. Iyak siya ng iyak noon at nagsisisi. Hindi malaman ang gagawin. Habag na habag sa sarili. Habang naglalakad ay may isang malaki at magandang sasakyan na dumaan sa tabi niya. Medyo maraming sasakyan kaya medyo mabagal ang takbo. Nakita niya kung sino ang lula nito. Si Ruben kasama ang mga anak nila. Katabi ni Ruben sa unahan ay isang magandang babae. Si Jen. Kitang-kita niya na masaya ang mga to. Nagkiss pa sa loob ng kotse ang dati niyang asawa at babae. Hahabulin sana niya pero nakalayo na ang sasakyan. Naibulong na lang ni Belle sa sarili na, "Ruben, patawarin mo ako asawa ko. Patawarin niyo ako mga anak ko. Patawarin niyo ang mama niyo." Tumulo ang luha ni Belle. Tila lumilipad ang kanyang isipan sa kawalan. Tulalang lumuluha, sabay buhos pa ng malakas na ulan. Samantala, sa loob ng bahay ay mainit na magkayakap sina Paul at Alexa. Nang biglang may pumasok na 3 armado. Mga tauhan ito ng isang mayor na naging karelasyon ni Alexa. Hindi matanggap ni Mayor na iniwan siya ng babae kaya galit na galit to. Babawiin niya ang dalaga. Binugbog ng mga armadong lalaki si Paul. Gayon din ang dalaga. Duguan at puro pasa ang mga katawan nila. Dinala sila sa isang bakanting lote sa Rizal at dito pinahirapan ng husto. Takot na takot noon si Paul. Inisip niya na katapusan na niya. Binantaan siya ni Mayor na wag nang magpapakita kay Alexa dahil papatayin siya nito. Makalipas ang 24 hours
ay binalik ng mga armadong lalaki si Paul sa bahay niya na halos wala ng buhay dahil sa inabot itong bugbog. Gumagapang si Paul papalapit sa bahay. Umiiyak to at nagsisisi sa mga kalokohang nagawa sa buhay. Simula naman noon ay naging masaya na si Ruben sa piling ni Jen at nakuha na niyang kalimutan ang masamang nakaraan nila ni Belle. Mabilis na ayos ni Ruben at Belle ang kanilang annulment. Hindi rin naging madamot si Ruben dahil binigyan niya ng kalayaan si Belle na dalawin at alagaan ang kanilang mga anak kung kailan ito gusto. Laking panghihinayang naman ni Belle pag nakikita niya sila Ruben at Jen na masaya. Dito niya naisip ang sinayang niyang pamilya. Kung di lang siya nasilaw sa kakaibang aliw, ay sana siya ngayon ang nasa kalagayan ni Jen. Napapaluha na lang minsan si Belle habang nakikipaglaro sa mga anak niya. Nagpatuloy naman sa pag-unlad si Ruben sa kanyang business. Itinigil na rin ni Jen ang kanyang pagtuturo at tinulungan na lang niya si Ruben sa negosyo. Sa bandang huli ay nahanap ni Ruben ang tunay na ligaya sa isang babae. Ngunit sa ibang babae, sa babaeng handang sumuporta sa kanyang pag-unlad at pangarap. At minahal niya to gaya ng pagmamahal niya sa dati niyang asawa. Hanggang dito na lang po ang ating story. Welcome to Miss Kalye Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang part 6 ng ating story. Isang gabi ay sinubukan ulit ni Ruben na ibigay ang pangangailangan ng magandang misis. Ngunit katulad ng mga naunang tagpo ay muling nabigo si Ruben. Tila inis na inis at padabog naman na lumabas ng kwarto si Belle dahil sa matinding pagkadismaya ng gabing yun. Maluha-luha naman si Ruben habang naiwang nakahiga sa kama. Kinaumagahan ay nag-text si Paul kay Belle. Hi Belle, ano na? Pumayag na ba ang asawa mong inutil? Hindi pa eh. Maiksing sagot ng babae. Pues, pumuslit na lang tayo nang di niya nalalaman. Pagpasok niya sa trabaho ay magkita tayo sa bayan. Mag-check-in na lang tayo sa hotel. Payag ka ba? Huwag sa ganoong lugar. Baka may makakita sa atin eh. O sige, pupuntahan na lang kita sa inyo pag alis ni Ruben. Hindi naman niya malalaman eh. Maganda ka ha? Huling text ni Paul. Samantala, kinausap ni Belle ang asawa. Darling, nabiti na naman ako kagabi. Paano na ako? Ilang linggo na tayong ganito. May pangangailangan din ang aking katawan, Ruben. Dismayadong sambit ni Belle sa mister. Pasensya ka na sa akin, Belle. Next week mag-file ako ng leave at kakausapin ko si Paul. Papayag na ako. Tugon ni Ruben sa misis. Nang marinig yon ay biglang nagkaroon ng sigla sa mukha ni Belle. Nahalata naman yon ni Ruben. Gusto talaga ng misis niya si Paul. Matapos makipag-usap, ay tahimik na siyang nagtungo sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. Sa trabaho, tulala si Ruben. Nag-iisip, masamang-masama ang loob. Galit sa sarili, galit sa pangyayari, galit kay Paul, masama ang loob sa asawang si Belle. Sa ilang taon nilang pagsasama ay parang nabaliwala ito nang dumating sa buhay nila si Paul. Bumigay na ang kanyang asawa sa tukso. Imbis na intindihin siya ng asawa at bigyan ng lakas ng loob para mabilis na gumaling, ay mas pinagtutuunan niya ng pansin ang magaganap sa kanila ni Paul. Mahal na mahal ni Ruben ang asawang si Belle. Si Belle ang pinakamahalagang tao sa buhay niya kasunod ang mga anak nila. Gagawin niya ang lahat para sa misis dahil hindi niya kakayaning mawala to. Kahit pa sobrang sakit para sa kanya ang tuluyang pagsawaan ng iba ang kanyang misis. Nag-leave ng 1 buwan sa trabaho si Ruben. Pinagtuunan muna niya ng pansin ang kanyang pamilya at maliit na tindahan. Naisip niya na mainam na rin to para makatulog siya ng sapat at tama sa oras at mabigyan ng atensyon ang kanyang kalusugan at pamilya. Halos araw-araw, hinahatid sundo ni Ruben ang mga anak niya sa school. Mas lalo siyang napalapit sa mga anak niya. Dahil dito, nakilala niya ang guro ng kanyang panganay na anak na si Jen. Dalaga to at napakaganda.
Mainhin at simpleng-simple kung manamit. Minsan ay nakakwentuhan niya to sa school. Isang gabi, nangalabit na naman ang kanyang misis, pero bigo na naman si Ruben. Tila lantang gulay pa rin ang kaya niyang ibigay kay Belle. Ano ba? Ilang linggo na akong walang dilig, Ruben. Sabi mo sasabihin mo na kay Paul, hindi naman pala. Alam mo, hindi na ako masaya sa relasyon natin, Ruben eh. Hindi mo maibigay ang kailangan ko. Mahal na mahal kita, Belle. Intindihin mo rin sana ang karamdaman ko. Hindi ko naman ginusto na mangyari ito sa akin. Hindi ko na kaya, Ruben. Pupuntahan ko rin si Paul sa ayaw mo at sa gusto. Teka, sige pumapayag na ako. Pero dito sa bahay, at dapat alam ko, wala kang ililihim at dapat nakikita ko kayo. Nagmamakaawang sagot ni Ruben. Sabay labas ni Belle sa kwarto, dala ang cellphone niya. Agad siyang nag-text kay Paul. Sinabi nito sa lalaki na pahag na si Ruben. Tuwang-tuwa naman si Paul. Araw ng Sabado, saktong day off ni Paul sa trabaho. Kinausap niya si Belle na pwede na siyang pumunta sa bahay nila. Na-excite naman dito si Belle. Hindi muna niya ipinaalam kay Ruben ang magaganap ng araw na yun. Umaga pa lang ay dinala na ni Belle ang mga anak sa nanay niya. Doon muna ang mga to hanggang linggo ng hapon. Nagkasundo sina Belle at Paul na magkita sa bayan at doon sila magtatagpo. Mag-check-in na lang tayo para walang sagabal. Baka mag-ibang isip ng asawa mo, lugi na naman ako. Sambit ni Paul. Hindi yun. Sa bahay na lang tayo. Gusto kong makita din tayo ni Ruben. Pumayag siya pero kailangan daw alam niyang nangyayari. Pagbigyan na natin. Sagot naman ni Belle. Sige, iinggitin ko siya ng gusto. Sabay tawanan ng dalawa habang magkaangkas sa motor, pauwi ng bahay nila Belle. Samantala habang nagbabiyahe sina Paul at Belle, ay nagluluto naman ng agahan si Ruben. Nagtataka din siya kasi wala ang misis niya at ang mga anak. Sinubukan niyang tawagin si Belle pero naka-off naman ang phone nito nang biglang dumating ang isang motorsiklo. Dinig na dinig niya ang tunog ng pagparada nito malapit sa bahay nila. Agad siyang lumabas ng pinto at dito niya nakita ang asawang si Belle akbang bumababa sa motor ni Paul. Biglang kinabahan si Ruben. Darling, maaga nga pala kaming umalis ng mga anak mo kanina. Hindi na kita ginising. Doon muna sila kina nanay hanggang bukas ng hapon. Wala naman silang pasok eh. Ani ni Belle at dumiretso na sa loob ng bahay. Anong ginagawa ni Paul dito? Bakit kayo magkasama? Tanong naman ni Ruben. Si Paul na ang sumagot. Pare, day off ko kasi ngayon eh. Dito muna ako sa inyo. May gagawin lang kami ng misis mo. Sabay tatawa-tawa habang papasok ng bahay ng mag-asawa. Kinakabahan at maluha-luha noon si Ruben. Sa isip-isip niya ay dumating na ang araw na kanyang kinatatakutan. Dali-dali niyang binalikan ang nilulutong pagkain sa kusina. Agad namang sumigaw si Paul. Pare, maliligo muna kami ni Belle ha? Pagbutihin mo ang pagluluto mo. Tamang-tama, nagugutom na ako. Kakain muna kami pagkatapos naming maligo. Nangiinis na sambit ni Paul. Gustong-gustong barilin na ni Ruben si Paul sa mga oras na yun, sa galit at selos niya. Pero pinigilan niya ang sarili. Hahayaan na lang niya ang kanyang misis sa kagustuhan nito. Hindi na rin kasi niya to mapipigilan pa. Masakit na masakit to para sa kanya, lalo't alam niyang kayang-kayang agawin ni Paul ang asawa niya. Pinaghalong galit, sama ng loob, selos ang nararamdaman niya. Pero sa kabila nito ay meron ding katiting na uhaw na namumuo sa kanyang pagkatao sa tuwing naiisip niya na may namamagitan sa asawa niya at kay Paul. Hindi niya to maipaliwanag. Dali-daling tinapos ni Ruben ang pagluluto. Gusto kasi niyang mabantayan ng misis. Nagkalat ang mga damit at underwear nila Belle at Paul sa pinto ng CR. Agad dinungaw ni Ruben ang dalawa sa loob at dito niya nasaksihan ang maalab na eksena. Magkalapat ang katawan ng dalawa na magkaharap sa ilalim ng shower. Matinding halikan ang kanyang nasaksihan. Biglang nagsalita si Paul. Sa wakas, mapapasakin ka na, Belle. Ang ganda at tahat mo talaga. Simulan na ba natin dito? Hayaan na lang natin ang asawa mong magluto sa kusina. Huwag dito, Paul. Sa kwarto na lang natin ituloy. Sagot naman ni Belle at tumango si Paul. Agad namang bumalik si Ruben sa kusina. Matapos maligo ay nag-ayos muna ang dalawa. Suot ni Belle ang maliwag na short at t-shirt.
Suot naman ni Paul ang manipis na short at sando ni Ruben. Pare, pahiram muna ng damit mo ha. Oh, nakaluto ka na ba? Kakain muna kami ni Bel para mas malakas kami sa aming laban mamaya. Sabay tawa kay Ruben. Matapos kumain ay nanood muna ng TV sina Ruben at Paul habang naiwan sa kusina si Bel para maglikbit. Habang nanonood ng TV ay nagsalita si Ruben. Paul, sa totoo lang, hindi ko talaga gustong ipagamit sa iyo ang misis ko. Hiling ito ni Bel sa akin. Kung wala lang akong kapansanan, hindi mo siya mahahawakan. Binabalaan kita, Paul. Hahayaan kitang mapasayo siya ngayon at gagawin mo yon ang alam ko. Ngiting aso na lang ang ibinalik ni Paul kay Ruben. Makalipas ang 1 oras, ay tumabi na sa dalawa si Bel para manood ng TV. Nasa gitna siya nila Ruben at Paul. Habang nanonood ay humaplos si Paul sa mga braso at hita ng babae. Nakita ito ni Ruben. Wala naman siyang magawa kundi hayaan na lang ang dalawa. Maya-maya ay tuluyang naglapat ang labi ng dalawa at tumugo naman agad si Bel. Wala na siyang pakialam kahit nasa harapan niya ang kanyang asawang si Ruben. Maluha-luha namang nakatingin si Ruben sa kanila. Paul, lipat tayo sa kwarto? Ayon ni Bel sabay tindig at akay kay Paul papunta sa kwarto nila ni Ruben. Sumunod naman si Ruben sa dalawa. Nang makarating na sina Bel at Paul sa kwarto, ay biglang nilingon ni Paul si Ruben at sinabing, Pare, sa second round ka nalang magbantay sa misis mo. Kami muna ni Bel. Sabay lock ng pinto at naiwan si Ruben sa labas. Paul, buksan mo ang pinto. Bel, buksan niyo ang pinto. Wala sa usapan natin yan. Sigaw ni Ruben sabay padabog sa pintuan. Parang wala namang narinig ang dalawa. Nagpatuloy sila sa pagpapakasasa. Mabibilis ang kilos nila at tigil na gigil sila sa isa't isa hanggang sa tuluyang mapahiga sila sa kama. Patuloy sa pagkatok si Ruben sa labas ng pinto. Malakas ang mga dabog nito sa pinto. Paul, buksan na natin ang pinto. Baka magalit si Ruben eh. Buksan mo na. Sagabal lang yung asawa mo eh. Sige na nga. Pagbukas ni Paul ng pinto ay bigla niyang sinabi na, Pare naman, hindi ka naman mabiro. Biro lang yun. Sige, pasok ka na. Mabuti at nakapagtimpi si Ruben noon. Halos masuntok na niya si Paul sa galit. Pagkapasok ng kwarto ay nakita niyang wala ng suot ang dalawa. Nasilayan niya ulit kung gaano nakakalamang at nabihayaan si Paul pagdating sa kama. Walang-walang sinabi siya rito. Inggit na inggit siya kay Paul ang oras na yun. Dahil alam niyang pwedeng mabaliw kay Paul ang kanyang misis pag nagkataon. Bel, gusto mo bang si Ruben na lang muna? Biglang tanong ni Paul sa babae. Umiling to at sinabing, tayo na lang muna. Wala naman siyang ibubuga para pasahin ako eh. O, narinig mo yun pare? Kami muna. Kaya maupo ka lang dyan at huwag kang makikialam sa gagawin namin. Pangaasar pa ni Paul. Masakit para kay Ruben ang mga salita ni Bel. Tiniis na lang niya ang sakit at selos na nararamdaman. Naupo na lang siya sa isang gilid at pinanood ng tuluyang pagsawaan ng iba ang kanyang minamahal na asawa. Agad inihiga ni Paul si Bel sa kama at agad lumusong. Walang humpay na hiyaw ang narinig ni Ruben mula sa misis sa tindi ng pagkabaliw nito kay Paul. Samantala, unti-unting naramdaman ni Ruben na unti-unting nabuhay ang kanyang kakayahan bilang lalaki. Tinablan siya sa mga nasasaksihan. Nakabantay lang si Ruben sa dalawa. May minsang titingnan ni Paul si Ruben na tila iniinggit pa, sabay ng mapang-asar ng ngiti. Maya-maya ay tumihaya si Bel. Ibinukas niya ng maayos ang kanyang binti para isuko na ng tuluyan ang para lang sana kay Ruben. Sa puntong iyon, nasaksihan ni Ruben na halos mawala sa katinuan ng misis nang tuluyan niyang matamasa ang alapaap mula sa ibang lalaki. Sa lalaking hindi naman niya asawa. Maluha-luha si Bel sa aliw na nadarama at napayakap pa to ng mahigpit kay Paul na para bang ayaw na nitong pakawalan. Nakalimutan na ni Bel ang asawang si Ruben. Wala na siyang pakialam sa asawa. Ang gusto niya ay magpakasawa sa kanya ngayon si Paul. Iba ang husay ni Paul kumpara sa mister. Ilang beses na namilipit at nanginig ang katawan ni Bel sa tindi ng tinatamasa. Sa puntong iyon ay ilang beses sinubukang lumapit ni Ruben sa dalawa para agawin ng misis pero itinulak lang siya ni Bel.
Dito bumagsak ng tuluyan ang luha ni Ruben. Hindi niya akalaing magagawa to ng kanyang mahal na asawa sa kanya. Dahil wala na sa katinoan si Belle, ay nakapagsalita siya ng, Paul, gusto kita. Gusto kong magkaanak tayo. Gawin mo ang gusto mo, huwag ka magpigil. Dinig na Ruben ang usapan ni Belle at Paul. Walang tigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mata. Nakatulala siya sa 2 tao na nasa kanyang harapan. Malakas ang pag-uga ng kama at halos magibato. Pawisan na pawisan ang dalawa. Gustong awatin na ni Ruben ang dalawa, pero bago pa man makapagsalita si Ruben, ay tuluyan ang narating nila ang rurok at huli na ang lahat. Napayakap ng maigpit si Belle kay Paul. Ilang minuto walang imikan sa loob ng kwarto. Maya-maya ay tahimik na nagbihis ang dalawa at matamis ang ngiti nila sa isa't isa. Biglang nagsalita si Paul. Pare, nagugutom kami ng misis mo. Ikuha mo naman kami ng pagkain. Napansin ni Belle at Paul na seryosong-seryoso si Ruben. Nakita nilang nanginginig to sa galit. Dahil dito, nagpasya na lang ang lalaki na umalis. Belle, sige, uuwi na lang muna ako. Next time na lang ulit ha. Paalam ni Paul. Sasama ako sa iyo, Paul. Sasama na ako sa iyo. Magsama na tayo. Ikaw ang bahala. Kung gusto mo hintayin kita sa labas. Dali-daling nagtungo si Paul sa motorsiklo niyang nakaparada sa labas ng bahay. Si Belle naman ay dali-daling nag-alsa balutan. Wala na siyang pakialam sa asawa niya. Nalimutan na rin niya ang kanyang mga anak. Ang gusto niya ay sumama na lang kay Paul at magpakasasa sa piling nito. Nabaliw na siya rito. Tahimik at walang kibo si Ruben. Wala ring tigil ang patak ng luha sa kanyang mata. Palabas na ng bahay si Belle nang magsalita si Ruben. Iiwan mo ba talaga ako at ang mga anak natin dahil sa lalaking yan? Hindi na kita mahal. Hayaan mo na ako. Diretsang sagot ng babae. Malalim at seryoso ang binitawang salita ni Ruben kay Belle. Pag lumabas ka ng bahay na to, hinding-hindi ka na makakabalik pa. Hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. Hindi pinansin ni Belle ang sinabi ni Ruben. Agad siyang umangkas sa motor ni Paul. Pare iuuwi ko na lang muna ang misis mo Nagtawanan pa ang dalawa nang umalis sa bahay ni Ruben. Kitang-kita ito ni Ruben na siyang lalong nagpagalit sa kanya. Abangan po ang huling kabanata ng ating story.